it was here in Congress, si Undersecretary Pangiliban was caught saying that it was Marcos who ordered the importation of 440,000 tons of sugar without a sugar order. Sabi niya, let's do it ourselves. Inamin po ito ni Pangiliban. Kung tinanong siya ni Risa, dinidiktik siya ni Risa Ontiveros, ni Pimentel, at ni Tolentino. Nandito po ang conversation nila. Ito po, ang exchanges nila. Sabi ni Pangiliban, ang sabi ni Presidente, let's do it ourselves. Anong ibig sabihin na let's do it ourselves? Sila. Walang sinusunod na regulasyon. Ang regulasyon kasi, bago ka makapag-import, you have a sugar order. Ito. There was no bidding. Hindi, ang matindi nito, pumili lang siya ng 3 sa 30 o 40. Pinili niya yung 3, All Asian Counter Trade. Si Iscalel, kaibigan niya yan. Yung Sokdem Philippines na kinwestiyon ni Risa na walang pera. At itong Edison Lee, marketing. Bakit pipiliin mo lang yung 3? When there are more qualified. Nakipag-meeting pa si Marcos, mayroon tayong picture na nag-meeting si Marcos with his only 3 trailers in Malacanang. So this is graft and corruption, mga kababayan, giving undue advantage and warranted benefits to these 3 traders over others who are more qualified. Pinili niya without the benefit of the bidding, at the same time, walang sugar order. Tapos, pag dumating na yung kargamento, saka na lang nila nilalakad yung sugar order after the fact. So he has already committed the crime of graft and corruption. And also betrayal of public trust because he has reneged on his duty under his oath of office. That he will execute the laws. Faithfully, hindi niya in-execute kasi siya mismo ang gumawa ng violation of law. Ito naman, to favor his campaign crony, nung binili ni Rason yung Shell, una-una binenta yung, alam niyo itong Malampaya, ang laking pera na kinikita ng gobyerno. Maski 5% lang ang share natin. Kasi 45% is owned by Chevron, 45% is owned by Shell. I should know this because naging chairman ako dyan sa kumpanya niyan, yung PNOCEC. So, maki-expire yung service contract 38 ng 2024. Dapat sana, para kumita ang gobyerno, nilibid yun. Nahanap ng bagong bidder para mapasok ang pera. Ang ginawa nila, binigay kay Rason yung share. Binigay kay Odena yung Chevron. Pero ngayon, si Rason na lahat ang may-ari. Pero ang masama at masakla, walang bidding, wala lahat, in-extend for another 15 years, mga kababayan, yung kontrata unilaterally by Marcos. Can you imagine? So, that is giving an unwarranted benefits to Rason, yung kanyang prime company. So, this is graft and corruption in a real sense. Kasi wala namang sinasabi ng karamihan that could have benefited the people kung ang gobyerno na mismo ang nag-take over. Kasi pag expired ng 2024, mayroon tayong right of first refusal over Malampaya. Pero we squandered the power of the government at binigay natin sa crony. And that is also cronyism. Lastly, ito po, narinig naman siguro ninyo sa mga media, masyadong hot na hot si Toby Chanco. Sinasabi niya, nag-meeting kami ni Marcos, ni Romualdez, ako. I was
I was surprised, bakit nakasama ko, dapat silang dalawa. Sinabi daw ni Marcos, Martin, sobra-sobra na ba yung maraming bahay sa Forbes? Sobra-sobra na ba yung maraming Ferrari at mga airplanes? Sobra na ba ang kain mo ng kabyar? Ha? Ito sabi niya, kayo ni Salte, go, sobra na kayo, kinukuha niyo lahat ng pondo. Alam mo Martin, wala akong natatanggap dyan. Diyan kuha din. Okay. So, presuming na wala siya natatanggap, pero hindi kayo naniniwala, ha? November 2024 pa niya sinasabi ito. Alam niya na nangurakot si Martin, nangurakot si Saldi. Wala siyang sinasabi. Wala siyang ginawa. Ikaw, Presidente, you have the duty to report to the NBI, to the Department of Justice, iimbestiga at itatanggal niya ito. Ha? Bakit naghintay pa siya doon sa zona niya? At mahiya kayo. Dapat hindi na siya nagsabi mahiya kasi pinadekwat na sana niya si Martin. Pinadekwat na sana niya si Martin at saka si Sandy. So, that is obstruction of justice. He did not report a crime committed when he knew all along that Martin and Sandy were committing a crime. And this is also a betrayal of public trust. He reneged on his duty under the Constitution, yung kanyang oath of office, that he should execute the laws here. He hide the law. Tapos, recently, nagpa-interview siya. Tinanong siya, Sir, ano na bang sitwasyon kay Martin Romualdez? No, I didn't see any basis against Martin Romualdez. Nagsisinungaling na naman siya. Wala daw finding sa isip. Alam na nga niya. Pinagalitan na nga niya dahil nagnakaw. Tapos ngayon sasabihin mo, kasinungalingan. So, that's betrayal of public trust, mga kababayan. Okay, one of the highlights of the impeachment complaint is also the incident with former President Rodrigo Duterte. And to discuss that is our former General and Lawyer, Attorney Virgilio Garcia. Salamat po. Tapusin ko lang yung sinasabi ko kanina tungkol sa grave national security concern, yung mental health ng Pangulo. Kasi kailangan tayo makasiguro na matino ang pag-iisip ng ating Pangulo at siya ay gagawa ng tamang desisyon sa panahon ng pangangailangan. That he is going to make the right decision, that he will stay there and decide that our all, sa kabutihan natin lahat. Okay. Yung pangyayari sa na-assign sa akin na i-discuss is yung nangyari sa airport. No? Una muna, paalam natin sa mga kababayan natin, mga OFW, yung pagka kayo ay nangangailangan ng tulong sa ating gobyerno habang kayo ay nasa ibang bansa, iyan po ay hindi kusang loob, hindi kumbaga parang papogi nila na kayo tinutulungan nila at tatanawin ninyong utang na loob. Yan po ay obligasyon ng ating gobyerno na kayo ay tulungan. At dito po sa pagkakataong ito, the reverse happened. Ano po? Yung nasa labas, tutulungan ka. Napapansin niyo yung mga nakukulong, yung mga pupupagod-pagod ng ulo. We make representations with the government because our government must be able to protect our citizens in other countries para yung sila naman ay maproteksyon na natin sa kapangyarihan ng gobyerno kung saan silang bansa nandoon. Okay, so that is the prime duty of government is to serve and protect the people. We will give flesh to this constitutional provision doon sa nangyari noong March 11, 2025? Oh, sa airport. No? So, it doesn't matter, hindi personality driven, kundi ito ay obligasyon ng ating gobyerno na kailangan gampanan. Kaya sinasabi namin, sinasakdan namin ang Pangulo ng Pilipinas, si Ferdinand Romualdez Marcos Jr., ng paglabag sa saligang batas, ng pagbigo sa tiwala ng taong bayan, at ang paglabag sa batas. Ayan. Noong March 11, man? March 11, 2025. Sa airport, inaresto si Pangulong Duterte.
Hindi siya napagbigyan na matulungan ng kanyang abogado. He was denied legal representation. Yung isang abogado nga niya, hinangka pa, inalis doon, you know? So, it's all in the complaint, yung narration of facts. No? But we all witness this, so I don't have to parang sabihin. Ang gusto ko lang klaruhin is ang sinasabi nila, ang basihan nila sa pag-aresto is yung sinasabi nilang ICC warrant of arrest. Okay. Under the law, a foreign judgment is a piece of paper, nothing more than just a piece of paper. Ano mo sabihin pa ba? Nakamay ka. It's just a mere scrap of paper. It's nothing, it's worthless unless this is recognized by our local court. Kaya ang sinasabi, dapat, kung totoong merong warrant of arrest, dapat dinaan muna sa korte. Regional trial court po ang mayroong jurisdiction to hear this kind of complaints. Dapat dinala siya sa korte at doon siya pinaharap para patunayan, unang-una, na yung ICC warrant, assuming that it was issued, it was issued by a competent court. Competent na hindi lang korte, it has to be issued by a competent court, a court that has jurisdiction to issue the warrant. Alright? Ngayon yung ating korte, pagkatapos na dinig ganyan, siya yung mag-i-issue ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest, ng korte natin, ang gagamitin ng mga aaresto para siya i-arestuhin dahil yon ang may visa. Hindi yung warrant of arrest ng kahit sino. Alright? We violated all this. Lahat ng batas. So we have an enumeration of the laws violated by them. Unang-una, yung Republic Act 7438. Yan yung karapatan ng kung sino mang arestado, detinado, o undergoing custodial at investigation at all times, yun ang sabi ng batas, you must be assisted by counsel. Ito yung other high crimes. No? So first of all, na-violate ngayon, he was treated inhumanely. Nandito po lahat. Meron akong kopya, bigyan ko kayo mamaya. Violated yung alam po ninyo meron yung ating Bill of Rights, yung number 1, hindi yung number 1 just because yun yung una nilang naisip, but because that is the fundamental, most basic right of every Filipino is yung no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Nor shall anybody be denied the equal protection of law. Kaya po yan number 1, yan yung talagang number 1. Hindi yan yung nag-aksidente lamang na nailagay na number 1. This was violated. Yung kanyang liberty. Hindi siya nabigyan ng due process. No? Ngayon, bakit sinasabi natin si Presidente ang may kasalanan ng lahat ng ito kahit wala siya doon sa airport? Because he is the head of the executive department. And under Article 7, Section 1, he is the head of the executive department and he is the one in charge of making sure that all laws are executed properly. Alright? So, ngayon ang masaklap dito, ang masaklap dito hindi yung Pilipinong nasa labas na hindi mo tinulungan. Ang masaklap dito, yung Pilipinong nasa Pilipinas, pinadala mo sa ibang bansa kahit wala kang obligasyong ipadala yung taong yun sa ibang bansa at pagkatapos iniwanan mo doon without any aid or assistance from the Philippine government. That makes matters worse. This, to us, is culpable violation of the Constitution. This, to us, is betrayal of public trust. And the crimes that they committed are all high crimes. Yung punishable by death, yung kidnapping, actually kidnapping lang tinatawag para maunawaan ng lahat. Pero actually, the crime committed is serious illegal detention, which is punishable by reclusion perpetua to death. And that makes it a very high crime, similar to treason, bribery, plunder. Yan. Dapat matanggal na, ano? Malupit po yung mga crimes committed. Ito pa, para kay General Torre. General Torre, My friend. you violated
Republic Act 7438, ang penalty po doon, mababa lang ang multa, 6,000 pesos lang. Pero may imprisonment, not less than 8 years, not more than 10 years. Pero ang pinakamaganda po, merong naka-attach na penalty na perpetual absolute disqualification from holding public office. In other words, once you are convicted, wala ka na pong retirement pay. Okay. Salamat po. Thank you, General Garcia.